Ay nako, eto na naman tayo 'no, mga Bisayang dagko, mga kabisayaan diha sa Visayas ug Mindanao 'no. Wa pa ba mo mabidli, wa pa ba mo mabidli ining tawhana, ha, puro kaaktingan, 'no. So, babatiin muna natin yung mga amigo nato, mga kaparentihan diha sa Agusan del Norte 'no. Mga kaibigan, mga kaila diha sa Camiguin, sa Medina, sa Surigao City 'no, kanang akong classmate nga si, Elmer Hipolito 'no, kumusta na ka bay? 'No, dugay-dugay na, wa ko kahibawo kung asa na ka 'no. Pero kung may nakadungog 'no, may makapanood sa vlog kong ito 'no, kaibigan ko 'yan at kaklase ko 'yan, si Elmer Hipolito. Nagtitinda yung kanyang mga ginikanan 'no, yang mga inahan at amahan ug karneng baboy diha sa merkado sa una sa Surigao City. So ayun, sa Katagalugan pala 'no, sa mga kababayan nating mga nasa Luzon, magandang araw sa inyo. So, yun na nga, piyestang-piyesta tayo sa, ah, Senate hearing kahapon 'no, yung tinatawag nilang subsidiary ng Blue Ribbon Committee. Piyestang-piyesta at, kung magulo sa merkado, sa palengke o kaya sa sabungan 'no, gano'n din sila kagulo, mga kababayan, mga kaigsuonan. Maibang-iba ano, bilib tayo ngayon sa bagong, yung Quadcom ng Congress, ang gagaling 'no, na medyo walang walang mga anong tawag nito, walang mga yung parang mga amuyong 'no, yung mga meron kung tawagin sa Tagalog, yung mga meron yung nandun nakikipanood na kung may katatawanan, tawanan at kung mayroong, kung ano-anong mga pabiro, nagbibigay ng mga "Woo-hoo!" mga gano'n-gano'n, ano. So, parang nagkuwentuhan lang sa isang, barbirohan, lalo na yung mga resort person 'no, ah, ang siyempre ang tiguang na nga murag, sobrang hambog 'no. Pero hindi na yun ang topic natin, hindi yun si Duterte. Ang topic natin itong si, Robin Padilla 'no. Ang masasabi ko lang pulpul ka talaga, ha. Pakinggan natin ang pinagsasabi nito. Ipagtatanggol niya itong si Muking 'no. Kung sa mga nakaalala, ito yung, idinawit ni Garma, ipaliwanag ko lang sa inyo. Ito yung idinawit ni Garma sa pagbibigay ng pera o yung pinanggagalingan ng reward. At yung pagdawit ni, Rowena Garma ay mayroong salaysay yun at sinumpaan yun. So, sworn statement yun na puwedeng gamitin talaga laban sa kanya kung siya ay nagsisinungaling, makakasuhan siya ng perjury at kung ano pa na puwedeng ikaso sa kanya dahil nga, sinumpaang salaysay yun. At tandaan niyo kung ano ang, gagawing pagtatanggol nitong si Pulpul, Bad Boy Padilla. Okay, pakinggan natin yung sinasabi niya 'no, ito. Good Good evening evening po, po, Mr. Mr. Chair. Chair. Congrats Congrats po po naman naman senators senators and and other other resource resource speakers. speakers. Na dawit po yung pangalan ko, Mr. Chair. Paalala ko lang agad 'no, ito yung muking, Ermina Espino 'no, Ermina Espino. At ang nakakatuwa, kapansin-pansin agad, kung nanood kayo kahapon, yung, biktima na biyuda, nung mag-umpisa siya, sinita agad nila
na tanggalin daw yung face mask. Pero ito, tingnan mo kung gaano kabayas yung mga tarantado, no, na mga senador. Halata talagang kakampi ni Duterte, alipuris ni Duterte, wala silang pakialam, hindi sila nag-iistrikto. Pero pag yung mga nag-aakusa, napaka-istrikto nila. Ayan, hindi talaga tinanggal yung face mask na yan hanggang matapos yung kanyang pagsasalita. Ituloy natin kasi napansin ko lang, naobserban ko kaagad ang face mask niya. Dahil doon sa naging affidavit po ni Colonel Rowena Garma. Na ano po? Na Sabi niya po doon sa first affidavit na parang tumawag daw po ako sa kanya to ask for the number of Colonel Leonardo. And doon din po sa kanyang supplemental affidavit, sinabi niya po na meron daw po siyang kinukuha sa akin na pera as support daw po para sa kapulisan. ito po yung binabanggit kanina ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kayo po ang nagbibigay na panggasolina? Parang ganun po. Actually, Mr. Chair, hindi naman po ako directly kasi hindi naman po ako disbursing officer po. Opo, ano po ba ang function ninyo? Kasi ang alam ko po, kilala ko po kayo si Ma'am Muking na lahat po ng hiningan ko ng tulong sa pagpapa-ospital. Kayo po ang tinatawagan ko. Yes, Mr. Chair. To be clarified, Mr. Chair, saang functions po ang ginatanong ninyo sa akin, sa City Mayor's Office po ba or sa Office of the President? Nagkakilala po tayo sa Office of the President na, pero doon po, sa panahon na yon, alam nyo naman po, lahat ng hiningi ko sa inyo may kinalaman sa ilalabas sa ospital. Yes po, Mr. Chair. Isa po yan sa functions namin po sa Office of the President. Opo, kaya po ako naguguluhan. Paano po kayo napunta dito? Napagbintangan po kayo? Na ganun po ba? Yes, Mr. Chair. Parang malabo naman po yata dahil ako na po mismo, Chairman, Ginoong Pangulo, kilala ko po si Ma'am Muking na personal. Now, buong pagkakakilala ko po, wala po akong ginawa kundi humingi sa inyo ng tulong. Ilabas niyo po sa ospital ito, baka pwede niyo pong bigyan ng ICE ito, mga lahat po ng ganun. Medyo naguguluhan lang po ako at hindi po yata ako naniniwala na involved po kayo dito. Yun na nga po, Mr. Chair. It is an opportunity po na patawag din po ako dito at para lang din po malaman po ng karamihan na ang trabaho ko po sa Office of the President is purely administrative matters po and clerical works. At the same time po, mechanical jobs po, Mr. Chair. Okay. Tama na yun, no? Tama na yan. Talagang, ano ba yung sinabi niya? Naguguluhan daw siya. Itong si Robin Pulpul Padilla, no? Tapos, ang pinagpipilitan niya, tumutulong. Yun kaagad ang propaganda. Yun kaagad ang gustong iparating sa mga nanonood, sa mga nakikinig, na itong Muking na to, na tao ni Duterte, ay tumutulong, no? Yun agad ang kanyang birada. Tandaan nyo, mga kaibigan, tandaan nyo. Si Garma may sinumpaang salaysay. Nakalagay doon kung ano-ano ang mga pinaggagawa ng Muking na yan, no? Mukha, ewan ko, ayaw ko magsalita ng sa physical na anyo, pero kumbaga, ang dapat gawin ng senador na to, kung gusto niya lang mag-imbestiga diyan sa mga akusasyon ni Garma, kaya nga nila pinatawag yung Muking Ang dapat niyan, inisa-isa niya kung ano ang masasabi ni Muking doon sa ibinatong akusasyon ni Garma. Hindi yung, anong nangyari? Gusto mo lang ipaalam sa tao na tumutulong yan, nagbibigay ng pera sa mga tumatawag sa iyo ng mga na-hospital, nagpapalibing ka ng mga lumalapit sa iyo, nagbibigay ng gamot
at tumutulong yang si Muking na yan pag tinatawag mo. Hindi yun ang gustong mangyari ng mga nanonood. Dapat inimbestigahan mo kung ano yung masasabi niya doon sa mga akusasyon ni Colonel Rowena Garma. Walang kinalaman kung personal mo siyang kilala, walang kinalaman kung mabait siya sa'yo at tumutulong siya sa'yo. No? Ang dapat mong ginawa, mga kaigsunan, sakto ba? Sakto ba ako? Ang dapat nitong gihimo ining tawhana, pinasagot niya kung anong masasabi doon sa mga akusasyon ni Garma. At pwede nilang igisa at pwede nilang hanapan ng tulad ng ginagawa ng Congress. Pag nagbigay ka ng statement, binibira agad nila ng parang may ebidensya ka ba doon sa mga ibinibigay mong rason. Dito wala eh. No? Puro aktingan ang ginagawa nitong Taras. Talaga namang sa simula pa lang ng hearing kahapon, nagbigay agad ito ng paunang statement at doon pa lang nililinis niya na yung mga katarantaduhan at pang-aabuso ni Duterte. At pagdating nga dito kay Muking na yan, ay ganon din. May napala ba kayo? Yun ang tanong doon eh. May napala bang tao sa pagbirada niya, sa kanyang pag-iimbestiga at pag-i-interview kay Muking? Di ba wala? Dahil hindi naman niya tinatanong, no? Kung anong mga paliwanag dapat ni Muking laban doon sa akusasyon ni Garma. Maliwanag, no? Nagsasayang talaga tayo ng pera, no? Sa pagpapasahod ng mga senador na to. At lumalabas talaga na kaya kampante, no? Kampante yung mga DD Boyset at mga tauhan ni Digong at si Digong mismo na dumalo dyan dahil alam na natin na maraming senador dyan na may mga utang na loob kay Duterte. Kaya nagtulong-tulong yan sila para, kita nyo, i-whitewash o linisin kahit papaano. Linisin yung mga bulok na mga leader nung panahon ni Duterte. No? So, isa lang masasabi natin, kung mauulit man ito, basurang senador yan, basurang hearing ng committee ng Senado. No? Ginagamit lang nila yung Senate hearing para takpan ang mga kaibigan. Okay, yun lang mga kaibigan. Pinasadahan lang natin itong kay Robin Padilla at mayroon pa tayong mga pag-uusapan pa na iba pang mga bagay. Okay? Maraming salamat sa inyong panonood.